Mga kaibigan, mga tagapaglingkod ng katotohanan sa gitna ng political circus na ito. Mabuhay! Ako po si Lan ng hashtag #WalkWithLan, ang inyong Deo Makalma inspired social commentator dito sa channel na ito kung saan hindi kami nagbebend ng balita kundi nagbre-break ng mga ilusyon. Ngayon, November 9, 2025, tayo nasa gitna na isa pang episode ng Philippine Political Chatro, ang kwento ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa at kung paano sinubukan ni dating Justice Secretary Boying Rimulya na gawing telenovela ang totoong hustisya. Alam nyo ba, mga kababayan, parang yung mga lumang radyo, drama na pinapatakbo ni Cardinal Sin noong EDSA. Puno ng suspense, twist, at isang anti-hero na laging nagwawagi. Pero ngayon, si Rimulya ang nagsilbing kontrabida na nagmamadali sa announcement, habang si Bato ang dating general na nagligtas ng maraming buhay. Mula sa drug menace ay nananatiling matatag. Shoutout muna tayo sa inyo mga OFWs at youth warriors sa mga Pinoy sa Pilipinas na nagpupuyos sa galit sa social media. Sa United States of America na nag-work overtime para sa remittances. Sa Canada, nag-iinom ng timpla habang nanonood ng NBA. Sa Saudi Arabia na nagpapakapagod sa init para sa pamilya. Sa Australia na barbecue habang nagdedebate tungkol sa politics. Sa Italy na nag-i-enjoy ng pasta pero hindi nakakalimot sa bayan. Sa Japan na discipline that precise tulad ng bullet train ng hustisya. Sa Malaysia na malapit na kapitbahay at solid ally. Sa United Arab Emirates na nagbibuild ng future sa disyerto. At sa Hong Kong na resilient sa gitna ng global storm. Kayo ang totoong bayani. Subscribe na kayo para hindi kayo mawawala sa loop ng katotohanan. Hit that button mga ka-walk na bagong henerasyon. Mga kaibigan, simulan natin sa mga katotohanan. Hindi sa mga chismis na parang chismis sa palengke. Ayon sa official statements, at hindi ko to binabago noong November 8, 2025, nag-announce si dating Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya sa isang DZRH executive session na inilabas na raw ng International Criminal Court o ICC ang arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Bakit? Dahil sa kanyang role noong Duterte administration bilang PNP chief sa war on drugs na sinasabing nagresulta sa libo-libong buhay na nawala. Okay factual ito mga kaibigan. Oo, may ICC investigation pa noong 2021 at ito yung extension ng probe na alleged crimes against humanity. Pero ito ang witty twist. Si Rimulya na dapat na tagapagtanggol ng hustisya sa DOJ at saka ombudsman ay nagmadali na parang nagte-text ng scene sa X. Sabi niya, the warrant is out. DOJ is verifying. Verifying? Bakit hindi ka muna mag-verify bago mag-panic button? Ayon sa camp ni Bato, via Israelito Terion, let Philippine courts give due process. Sensible, di ba? Parang yung payo ng matandang lolo. Huwag magmadali, baka madapa. At eto pa, ang Bersamin, ang executive secretary, sabi rin, not so fast. So bakit si Rimulya nag-iisang nagre-rush na parang Black Friday sale? Ito hindi lang tungkol sa warrant, ito'y tungkol sa sovereignty. Ang Pilipinas, under the Rome Statute, hindi tayo miyembro, pero ang ICC ay nagko-cooperate pa rin. Sa 2023, nag-withdraw na tayo, pero ang cases na ongoing ay hindi nawawala. Si Bato na dating architect ng Oplan Double Barrel ay inakusahan ng selective justice. Bakit hindi lahat ng involved? Bakit puro Duterte allies? Engaging question para sa mga kabataan. Kayo ba, handang maging next gen ng fighters against impunity o magiging spectators lang sa ganitong circus mga kaibigan? Okay.
Si Remulla, Secretary Remulla, ang self-proclaimed guardian ng rule of law, pero parang referee na nagbabaya sa ref's whistle. Critical ba ito? Oo, dahil factual ang kanyang announcement ay nagkukos ng immediate backlash. Sa GMA News, sinabi ng Batok Camp na ito'y circulating reports lamang, hindi confirmed. Bakit nagbibending siya ng news? Is it political maneuvering? Remember Remulla is under Marcos admin at si Bato ay Duterte loyalist. Parang chess game. Isang move para i-distract sa ibang issues tulad ng economic woes. Obvious West Philippine Sea. Parang yung mga lumang teleserye na Mara Clara. Tandaan nyo pa ba yun? Si Remulla ang bahiya na nagpapanggap ng mabuti. Pero sa likod, nagplaplat ng twist. In-depth tayo mga kaibigan, tignan natin ang DOJ's track record. Under Remulla, ano ang nangyari sa iba pang cases? Slow sa extrajudicial killings probe, pero mabilis sa Duterte bashing. Okay, ayon sa Human Rights, watch, ang ICC probe ay legitimate dahil sa 6,000 deaths na documented. Pero si Remulla nagve-verify pa, pero nag-a-announce na, no? Hypocrisy level expert. Okay. Kayo na naghihirap abroad, hindi ba nakakainis na habang kayo'y nagsisend ng dollars, ang mga opisyal ay naglalaro ng political ping-pong? Sa mga kabataan, ito ang lesson. Huwag magtiwala sa unang headline. Mag-fact check. Shoutout ulit. Mga Pinoy sa Pilipinas, magkaisa. Sa US at Canada, mag-volunteer sa advocacy groups. Sa Middle East, mag-organize ng fora. Sa Down Under at Asia, mag-share ng videos na ganito. Okay, mga kaibigan, subscribe na para sa higit pang expose. Ay, nako. Ganun po tayo, no? Ang target po natin, 100,000 subscribers. Okay, ngayon, paglipat tayo sa bayani ng kwento. Senador Bato de la Rosa, hindi siya perpekto. Sino ba? Pero factual, bilang PNP chief mula 2016 to 2018, nag-lead siya ng campaign na nag-rescue ng daang-daang bata mula sa drug syndicates. In-depth stats, no? Ayon sa PNP reports, bumagsak ang crime rate by 20% sa kanyang term. Bakit siya lang ang target? Dahil siya ang mukha ng war on drugs. Pero ang totoo, masterminds, yung mga nasa luxury condos, hindi sa kulungan. Si Bato ay parang yung action hero sa Pinoy movies. Puno ng bullets, pero may puso para sa bayan. Remember his Senate hearings, hindi siya nagba-back down. Tulad ng ngayon, let due process prevail. Sabi niya, intellectual maturity na kulang sa maraming politiko. Para sa mga si Bato ay reminder na ang hustisya ay hindi vendetta. It's a balance, OFWs, kayo na nakakakita ng global justice systems, ano sa tingin ninyo? Fair ba ang ICC o selective? Okay, shout out round number 2. Sa Italy at Japan, mag-celebrate ng resilience. Sa Malaysia at UAE, magbuo ng networks. Sa Hong Kong, stay strong laban sa interference. Okay, mga kaibigan, sa huli, ang kwentong ito ay hindi tungkol sa warrant o bending ng news. It's about us, ang Pilipino na hindi madadaya ng drama. Critical tayo kay Remulla, dahil sa kanyang rush to judgment. Pero tayo'y nagpapabor kay Bato dahil sa kanyang tapang. Subscribe na, mga OFW at youth, mag-comment, mag-share, at maging bahagi ng totoong pagbabago. Next video natin, paano mag-survive sa political fake news. Salamat at hanggang sa susunod. Walang bending, puro breaking truth tayo dito. Mabuhay ang Pilipinas.